Magandang umaga po at welcome sa programang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon. Si King Pormaran po makakasama nyo sa loob lamang ng isang oras dito po sa Broadcast Channel 6, 95.1, Kiss FM, 97.5, The Radio City, 105.3 FM, Pakakak ng Bayan, at meron pa pong iba at babanggitin po ng ating partner. Muli po ay magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig. Ganun din po sa Facebook Live. Magandang umaga, lungsod ng Tayabas, lungsod ng Lucena, una hanggang ika-4 na distrito ng ating lalawigan, lalawigan ng Quezon, Luzon, Visayas at Mindanao, buong bansang Pilipinas, nagpupugay sa inyong lahat palatuntunang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon. Kami po ang mga kasama sa edisyon ng ating pagtalakay ngayong araw na ito. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-26 sa buwan ng Agosto taon 2020. At syempre, ako po ang mga kasama, maliit na tinig mula sa bahagi po ng Bondok Peninsula, si Celine Tutur, nagmamalaki, isa pong anak ng magsasakang magniniyog. Ayun, at ngayon ay Miyerkules, napakabilis po ng araw, partner, ha? Mausisa mo ay nasa kalahating linggo na tayo ng katapusan ng Agosto. Ang bilis ng araw eh, no? Oo. Ang bilis ng araw at as usual, sabi ko sa iyo kapon, mataas pa rin at hindi bumababa ang ating mga COVID confirmed cases ng Kaya COVID. dapat gawin nating lagi na makabuluhan yung ating bawat araw para lumipas man, meron po tayong natapos mga kababayan. Bagamat sa tala ng nasyonal, yung 4,000 isang araw, at least hindi na gano'n, 2,000 lamang mahigit yung dumagdag na mga confirmed cases. At still, dito sa atin sa Calabarzon, pataas pa rin. Yung bilabagit ko kapon, dito sa Islam, more than 17,000 na yung kaso natin sa Calabarzon. And then kahit dito sa Quezon, tumataas pa rin. Bagamat yung recoveries naman ay maganda. Kaya palagi po tayong mag-ingat, hindi po kami nagsasawa sa palatuntunang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon. Sa ngalan po ni Congresswoman Helen Tan, ang chairman ng Committee on Health sa bahagi ng mababang kapulungan ng Kongreso, patuloy po namin kayong pinapaalalahanan, palagian pong mag-sanitize ang ating mga kamay, maglinis ang buo nating katawan, kumain ng mga masustansya, ngunit hindi naman kamahalan, at matulog ng maaga, gumising din ng maaga, at tayo po ay maglagay ng alcohol sa ating mga kamay at magsuot ng face mask at face shield, lalo na sa mga lugar na kinakailangan. At dahil nga po tayo ay napag-usapan itong binanggit mo kahapon na sa tinagal-tagal ng panahon, 5 buwang mahigit nung magmula nung Marso hanggang nitong nakaraang linggo ay walang kaso ng COVID ang Plaridel, kay Mayor Tumagay, kay Bernard Tumagay, di ba? Ngayon biglang nagkakaso. Sa bayan po ng kilala din. Hindi nila ng 5 buwan na walang lockdown. Bakit biglang nagkaroon ng isa? So, para po sa kabatiran ng lahat ay aming pong sinikap, aming sinikap na makapanayam si Mayor Bernard Tumagay ng Plaridel. At nalocate ko po siya at natawagan po sa kanyang telepono. Ang paliwanag po niya sa akin ay yun daw isang positive na yun sa although asymptomatic ay nung ma-check ay wala naman sa Plaridel. Nasaan siya? Siya ay apor, siya ay nasa authorized person outside so siya ay nung August 18 pumunta siya ng Gumaka, galing siya ng Gumaka, and then August 19 pumunta siya sa isang lugar dyan sa Mauban at siya ay security personnel ng isang parang planta. Okay. Ngayon siyempre, dahil dumating ka doon, isaswab ka doon sa kumpanyang yon. Automatic. Sinwab siya. Nung maswab siya, positive. So, automatic, dahil sa taga Plaridel, mapapatala yung record sa Plaridel, hindi sa Mauban. Okay. At meron pa kasang 4 na kasama, dahil sila yata sa barak sa'yo magkakasama, mga nag-positive din. Yung iba naman ay taga Mauban, nasa construction firm parang ganun So, ang ginawa, ang mabilis na pag-aksyon ni Mayor Bernard, tinalis na agad nila yung pamilya, pinuntahan nila, kinausap at medyo in-isolate, siyempre. SOP naman at yung lahat ng mga kapitbahay na nakapanem, ganun din ang ginawa. Ang isang maganda pa nito, ay dahil yung, hindi naman totally nag-lockdown yung barangay, ayaw naman ni Mayor Lagar. So yung barangay na yon ay parang semi-lockdown ang ginawa niya. Meaning? Meaning ay di, dyan muna kayo lahat, wala mo nang lalabas. So,
Pag walang lalabas, kinakailangan mo ng ayuda. Nagbigay ba ng food packs, ng food assistance ang lokal na pamahalaan ng Plaridel? Dapat ay siya magbibigay dahil si Mayor Bernard ay wala namang ganong kalaking pondo. Antimano, tumawag sa kay Congresswoman Helen Yun. Tan. At yung bibigyan niyang 30 families or households, 30, ginawa ni Congresswoman pang 100 pamilya. Wow. So, ibig Halos sabihin, triple. pang ilang araw din yan. Oo, matagal-tagal din magagamit yung mga food Salamat packs po na ginamit. kay Congresswoman Oo, Tan sa mabilis Na pagbibigay po, pagkakaloob ng ayuda sa mga apektado nating kababayan, lalo tigit doon sa barangay kung saan residente yung nagpositibo sa COVID-19 sa bahagi po ng Plaridel, Quezon. Nananatili po, 3 bayan na lang sa ating lalawigan, mga bayan po ng Bordeos, bahagi po ng San Andres at bayan pong Sinilangan ng inyong lingkod, San Francisco, ang wala pong COVID sa ngayon. Kaya sabi sa akin ni Mayor Bernard sa telepono nga kahapon. At sabi niya, Sir, mabuti na lang si Congresswoman, napakabilis ng aksyon. Hindi ako nagdalawang salita. Antimano'y nag-gusya, sige, papadala. Nalimutan ko yung barangay papadala. Pinadala pang 100 pamilya, 30 pamilya lang naman ang dapat dalan. Ito yung binibigyan din po namin sa inyo mga kaista natin, mga kaserbisyong tunay at natural. Si Congresswoman Tan po ay abot ang tulong sa 3 pang nalalabing distrito, kabuuan ng ating lalawigan. Pero kung kinakailangan po ng kanyang mga kadistrito, lalo tigit mabilis po ang doktora. Oo, kaya yung nangyaring yun, sabi niya, na-save ako. Kasi hindi na gumastos yung pamahalaan. Lokal kasi alam mo naman yung 4th class municipality yan. At, maliit lang na bayan po ang Plaridel. At more than 10,000 lang ang populasyon nila. At nasa pagitan nga sila ng 2 malalaking bayan, di ba? Nakasandwich nga siya. Pero kilalanin din natin ang inisyatiba ng lokal na pamahalaan ng Plaridel, kagaya po ng nabanggit ng ating partner dito sa ating palatuntunang Stand Up sa napakatagal na panahon na nag-umpisa po ang coronavirus 2019 na panatili nila na wala pong kaso doon sa lugar na yon. Bagay na sa mga nakalipas lang na ilang araw, nagkaroon nga po at ipinaliwanag ni Mayor Tumagay kung saan nag-umpisa. Sabi ko sa kanya, Mayor, dahil kahit papano kung isa lang naman yung COVID positive mo huwag na muna natin ako masyadong isipin. Ang iniisip ko yung mga nakaraang buwan, paano mo kanino ko ibibigay ang credit, sabi ko sa kanya, dahil 5 buwan mong na-maintain. Ito ba sa credit mo lang? Ay sabi niya, hindi po sir. Tulong-tulong po kami, NDRMO, Sangguniang Pambayan, mga kapitan natin, mga tanod natin, lahat. Yan ang katukatulong natin. Kaya na-maintain natin na nagkaroon lamang ng isa. Kahit sabi niya, kahit anong gawing ingat talaga, imagine mo galing sa Gumaka, pumunta ng Mauban, ayun, nag-positive doon. Hindi naman doon sa barangay niya inabot. Kahit saan pong bahagi ng ating bansa, kinikilala po ng palatuntunan ito ng Stand Up ang mga malaking nagagawa at kontribusyon ng mga nasa medical frontliners natin, ang lahat po ng mga voluntaryo at ang hanay po ng ating kapulisan. Kasama po ang mga taga Bureau of Fire Protection. Nakita po natin yan sa ilang mga checkpoints sa mga nagdaang ilang araw. Sila ay katulong ng ating pamahalaan sa pagresolba po ng COVID-19. Ang palatuntunang Stand Up, balikatan para sa Sulong Quezon, hindi lang po sa 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City at 105.3 FM Pakakak ng Bayan ninyo napapakinggan, lalo tigit nasusubaybayan po at naririnig po ang palatuntunang ito ng mga kadistrito ni Congresswoman Helen Tan sa bahagi po ng 4th District sa pamamagitan po ng pagsasahim papawid ng 98.9 Love FM. Pasalamatan natin Radyo Serbisyo 93.3 Bayan po ng Gumaca at Supreme Radio 98.3 sa bahagi po ng Tagkawayan. Magandang umaga, maraming salamat Board Member Sani Ubana. Marami palang radio station si Bukalsani Ubano, kahit na hindi sila laki ng mga radio nito, alam mo pero kahit maliit malaking bagay yun. lang, nakakaabot po yan. Yung mga community radio na tinatawag, malaking tulong po yan sa ating mga kababayan para ma-inform sila doon sa mga ongoing projects and programs ng ating gobyerno. Kaya pala sabi nung kausap natin, itong ating tinig na ito, itong maliliit na tinig na ito, hanggang doon sa Camarines Sur ay naririnig. Batiin Sapagkat ko abot ng dun magandang umaga ang magandang nagulat kahapon sa akin. Si Ronaldin at saka si Eco Blanco, regular po nating taga-subaybay. Sa palatuntunang ito, hindi pa man po tayo nakasimulcast sa mga binanggit kong himpilan. Nakikinig na sa ating palatuntunan. So, palatuntunang Stand Up. Maraming salamat. Oo, at kasabay pala, eksaktong sabayan doon sa mga radyo rin sa 4th District, kasabay ito. At actually, by September, para po sa kabatiran naman ng mga taga-Northern Quezon,
Diyan po sa Real Infanta Nakar, meron po tayong isang radio station dyan, station manager yata, si Father Lucas, Father Francis Lucas. So by September po, ay maririnig niyo po ang tinig namin. Kaya lang hindi kasabay na ganitong oras. Medyo Magandang delayed sila umaga ng mga kaunti. taga Northern Quezon, Oo. lalo tigit Real, Infanta, and General Lacar, sa lahat po ng mga bayan, sako po ng unang distrito ng ating lalawigan. Nagpupugay po ang ating palatuntunan. Palalahanan ko yung ating mga motorista, laman po na iba't iba nating mga lansangan, patungo po ng Kamaynilaan, pabalik po ng Kabikulan o vice versa, dadaan kayo. Siyempre, sa mga kalsadang minimintina ng Quezon Port District Engineering Office, sa ngalan po ng masipag ng mga kawani ng Quezon Port DEO. Siyempre, kaibigan natin, Assistant District Engineer Rodel Florido, mag-ingat po kayo. Sabi raw ni Father Lucas ng Spirit FM Infanta, ay salamat naman kung itong programang ng stand-up ay maririnig dito sa amin. Dahil at least pa paano itong aming Northern Quezon ay mababalita ang mga kaganapan, lalo na yung magagandang development ng Northern Quezon, yan na nga, yung Real Infanta Nakar. Mababalita kami sa kalungsuran ng binanggit daw doon sa... Mababa ba ang krimen dyan sa mga lugar na sakop ng Oo, First District naman, natin? ever since, Kaya ating ano. saluduhan din lahat ng ating mga kababayan, of course, yung mga men in uniform na nagtutulungan para sa peace and order situation ng nasabi pong distrito. Yan po ang isa sa pinakamahalagang tinitingnan ng mga nasa hanay ng sektor ng ating mga nagnenegosyo. Yung kaayusan, katahimikan, syempre para po hindi nabubulabog ang anumang business na kanilang bubuksan. Kaya nga ako mismo nagulat ako, partner, dahil hindi ko akalain talaga na ito ang ating sasapitin. Halos buong lalawigan pat Bicol ang makakarating sa ating mga pinagsasabi rito. Salamat po sa inyong Diba? tiwala sa mga ganitong kaagang oras. Gumigising na kahit anong sarap po naman talaga ang matulog. Yan din po ang gustong gawin ng inyong lingkod. Pero kailangan po natin kumayod, kailangan po natin magbanat ng buto. Pinagsasalamatan, pinasasalamat. Tanpo namin kayo sa patuloy na pagtitiwala. Yung bang araw-araw gumigising ng maaga, Oo, humihigop ng para mainit na magantay. kape, pero nakabukas na po ang inyong transistor. Sayang nga at akala ko mamimit ko si Ma'am Rachel Ubana. Ang magandang may Hinanap bahay mo talaga yung kahapon, Oo, ang ano? magandang may bahay ni Sunny Ubana, ni Bukal Sunny Ubana. Kaya lang sa picture ko lang siya nakita. Ang napakagandang may bahay ni Bukal Sunny. Siya tayo nag-on air din dyan kung di ako nagkakamali. Pag minsan si Ma'am Rachel, si Mayor, si Mayora, nag-air din siya. Kaya marunong din siya mag-radyo-radyo Oo naman. At knowing board member Ubana, mahusay yan. Fiscalizer at talagang marunong tumayo at tinitindigan ang anumang posisyon, lalo't usapin sa pinag-uusapan sa bahagi po ng sangguniang panlalawigan natin. Hindi ko na rin halos alam na gano'n na pala karami yung mga radio stations dyan sa 4th District. Halos kahapon ko rin lang nalaman na gano'n na pala siya karami. Akala ko pang ilan-ilan lang, hindi pala gano'n. So, nung ating malaman ng personal, salamat po sa mga taga 4th District. Salamat po. Batiin ko na magandang umaga mga nagagandahan si Eljane, si Ate Cathy, si Ate Chiki, at si Ate Lali, of course, si Miss Laila Bilos. Maraming salamat. Good morning po sa lahat po ng mga nakatuto, kay Sir Christian Santa Maria, kay Sir Dan Oriarte ng bahagi po ng Lopez, kay Ma'am Jocelyn Gomez, of course, kay Miss Lilibet Azores. Katetext lang ni Miss LB ng Pacific Mall. Good morning, LB ng Pacific Mall. Yung SM sa'yo na-text, yung Pacific Mall sa akin na-text. Wala Okay po lang yan, okay mensahe lang na yan. natatanggap ang inyong lingkod, pero para nakikita ko na nakamonitor ang mga yan sa ating ganun ba? palatuntunan dahil alam nyo naman, pagka umaga talaga kailangan po nating malaman kung ano ang mga usapin na kinakaharap po ng ating bayan, ng ating bansa sa pabuuan. Kailangan makisangkot tayo mga kababayan. So tamang-tama maging medium po ninyo ang mga kagaya ng Broadcast Channel 6 at mga himpilan na nakakatuwang natin sa paghatid sa inyo na impormasyon, palatuntunan pong stand-up balikatan para sa sulong Quezon. LB Abinido nga, no? Hindi ako nagkakamali. At saka si Miss Catalina Habrica. Ng Pacific Mall Lucena, magandang umaga po sa inyo. Sila, regular yung pagde-disinfect partner ng kanilang nga. iba't ibang Ayos pasilidad sa ako po ng mall area kung saan ang nagbe-benefit niyan, hindi lang yung mga mall tenants, yung mga empleyado, kundi tayo, mga mall shoppers. Kapag ka malinis, sigurado tayo, ligtas tayo sa COVID-19. Oo naman. Yan naman ang napakaganda dyan sa mga malls na yan. Talagang kita-kita mo yung nami-maintain na parang wala akong makitang alikabok talaga. Ito ha? kasi yung Malinis atas ng talaga, ha? Interagency Task Force on COVID-19, kailangan po natin sundin yung mga health protocols, mga health standards na kailangan po natin gawin or else mapasara ang business establishment. Aba, isipin mo mapapasara ka dahil lamang hindi ka sumunod, ay malaking problema yan sa mga kumpanyang yan. Pero ha? maging wala pa man po ang problemang ito, ang pandemyang ito, ating pong tatandaan, regular na itong practice Oo ng mga naman, mall before naman, management
Wala pa, natin, malayo pa yung ng COVID. SM City Lucena, ng Pacific Mall, o saang mang mall sa inyong area, ito regular nilang ginagawa. Oo, eh. ultimo yung mga mall manager, natatandaan ko, pati si BP Jason Terrenal, nagde-demo kung paano yung tamang paghugas ng mga daliri, ng mga kamay. Doon pa yun, malayo pa ang wala pang COVID na ganyan, baka mga 2016 pa, 2017 pa, dinedemo na yan sa mall, yung mga ganyan mismo ng mga mall managers. Dapat na ituro ito doon sa mga kabataan natin, sa mga bata, na alam mo pagkapagkain at paborito nila fried chicken, ang ulam. Naku, ang bilis niya lumapit sa lamesa. Pero Oo. bago po natin hawakan anumang klase ng pagkain, bigyan ko muna na kayo ng kaunting tip, maghugas naman tayo ng ating mga kamay. Siyempre, at after nun, pwede rin naman mag-alcohol. Oo. Para mas safe, ha? Mas mainam po, bago tayo mag-apply ng alcohol, anumang sanitizer, kailangan maghugas po muna. Oo, ng mura mga naman kamay natin. marami naman ang supply ng alcohol ngayon. Hindi kagaya nung una na nagkataguan eh. Ngayon naman ay open Marami na. nag-hoard. Oo, ngayon naman hindi na. Open na. Marami ka lang mabibili kahit doon sa mga convenience store. Makakabili ka na. Maya-maya maliit po lang. ang tabayanan po ninyo sa mga nakatutok sa palatuntunan ito, sa mga nagwawalis na ng labas o loob po ng inyong tahanan, sa mga naglilinis ng kotse, anumang klase ng inyong sasakyan. Makakabalitaan po ng palatuntunan yung stand up. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nakakagapay natin, si Senator Riza Hontiveros. Oo nga, sana nga, mas gusto ko yung mahaba-haba yung interview sa kanya. Kailangan limitado yung schedule, yung oras, sapagkat limitado rin ang oras ng mga ganyang senador Alam mo naman ang senador, buong bansa ang nasasakop yan. Hindi naman niya kagaya ng congressman na by district. Ito, buong Pilipinas ang sakop at maraming speaking engagement na dinadala niya mga ganyan. Kaya limitado lang yung oras na pwede natin siyang matanong. May sinasabi si Senator Bongo sa Philippine Statistics Authority, tiyakin daw na matagumpay yung national ID system na gagawin by September. Oo, nabanggit sa atin yan ng provincial manager, si Ma'am Irene Ang Pukita, ating nabanggit sa pong atin. Provincial Statistics Officer, good morning sa lahat po ng mga masisipag na kawani ng Provincial Statistics Office nasa ikatlong palapag ng Pacific Mall, Lucena. Kagaya po ng ating mga nabanggit sa mga nakalipas na araw, ang PSA po, ang opisina na yan, ay hindi lang natin kinukunan ng kopya ng mga birth, marriage, anumang klase ng certificate, yung mga magpapakasal pa lang, certificate of no marriage, hindi lang po yan yung kanilang gawain, kundi nagsasagawa din sila ng iba't ibang klase ng survey buong taon. Kasama na po ginagawa ito tuwing ika-5 at ika-10 taon ang national census natin of housing and population. Yan nga yung malaking problema nila dahil limitado ang paglabas. Paano yung magsosurvey? Diba? Well-trained po at sumalang na sa maraming beses na seminar ang mga enumerators plus the supervisors na tatayo po at magtatrabaho sa nasabing National Census of Housing and Population. Mukhang pinaghandaan po talaga ito ng Philippine Statistics Authority sa kabila ng banta ng COVID-19. Oo. Kaya sagutan niyo po, yun po ay sumagot ng tama kung papel, kinakailangan dahil ito po ay basihan ng National Economic Development Authority sa pagbabalangkas ng mga programang nasyonal na bababa po naman hanggang sa kasulok-sulukang bahagi ng Pilipinas. At saka kung yan ay sinagutan mo ng pamali-mali ka at niluloko mo, may binabiolate ka, mape-penalty ka. Pwede kang ma-charge yan kung winawaso mo yung pagsusulat na hindi makatotohanan sinusulat mo dun sa papel na yung survey na dokumento na binibigay ng pinasasagutan sa tao na yan tanggapan na yan. At confidential po yan. Hindi po lahat po ng klase ng survey na kinoconduct ng PSA na nanatili po yan ay sila lang ang nakakaalam at hindi po gagamitin laban po mismo sa inyo. Baka nag-worry kayo, lalo na kung mga asset na ang pinag-uusapan partner, kung magkano yan po ang inyong naitatabi na kayamanan o magkano po ang nakadeposito ninyo na pera sa bangko, mga peraso po ng alahas, baka sangkatutak na, pero hindi po yan i-reveal o hindi po yan ihahayag sa publiko ng Philippine Statistics Authority. Nananatili po, basehan lang yan para makita po ang kalalagayan, pamumuhay ng bawat mamamayang Pilipino. Kasi wala namang bansa na walang survey. Oo. Pwede walang survey. Anong estado ng bansa mo, ha? Any product Oo. na, di ba? Nagsasagawa po ng survey bago i-launch yan at nasa kalagitnaan ng produksyon, ng pagmamarket, nagsakaroon din ng survey. Oo. Kaya yan po ay... At kahit kandidato sa alinmang posisyon, kapag Oo. nagkakaroon tayo ng eleksyon, normal na normal po ang survey. Nagbabayad pa nga sa ibang mga survey group para lang malaman kung gaano kalakas ang kanyang laban. Oo, pero ito mas mahalaga itong survey nito kasi para sa estado ito At saka para sa nabibilang estado. po kung gaano na tayo karami, gaano lumobo ang populasyon
bilang po ng Pilipino. Yan palang ganyan na isa sa mga use ng survey. Hindi ka pa utangin ng mga international financing, yung mga loan institution. Tsaka nakikita kung kung gaano wala kang karami survey na matino. yung babae o lalaki, Oo. ang bata at nakatatanda, di ba? At lahat po ng dapat malaman ng gobyerno natin, nakikita po sa mga sinasagawa na survey. Sabi ko nga, di ba, pati pala puno. Mm-mm. Puno, trees. Sinusurvey pala yun ng gobyerno natin. Tama. Hindi na yung, bukod doon sa mga bahay, tao, sinusurvey pa ng gobyerno. Dahil Binibilang pa pala yan. namumunga? Hindi, basta erected siya, basta siya nakatayo, may bunga o wala, at siya'y buhay, kasama sa survey yan. Sa agrikultura, di ba yung survey ng pag-agrikultura, Oo. kasama pala yan ganyan. Kung hindi tayo nakakatid ng mga preskon, hindi natin malalaman yung... Saluduhan natin yung mga taga-PSA at yung mga tatayo po na enumerators and supervisors sa nasabi National Census of Housing and Population. Ingat po kayo sa pagsusurvey. Sila po ay may suot ng face mask at face shield sa mga areas na kinakailangan. Pero lalo tigit, meron po silang identification cards kung kayo po ay nagdududa naman, mga kababayan, na entertain dahil nga hindi nyo sila kilala ng personal. At saka hindi, from time to time, nagko-coordinate ang tanggapan na yan sa yung PSA, nagko-coordinate sa city administrator natin kay Jun Alcala. At very accommodating naman daw si Admin Jun At Alcala. kahit saang bayan, nagkakaroon po ng koordinasyon, hindi po sila basta pumapasok sa isang lokal na pamahalaan, sa isang munisipalidad nang wala pong pagsasabi muna sa mga namumuno sa isang partikular na lugar. Kahapon nga pala, maalala ko lang, bago ko batiin ng magandang umaga si Miss Lilibet, the beautiful Azores, Wow. at mukhang gising na, sinikap nating makakuha ng access sa Region 4A ng PhilHealth. Okay. So kaya lang hindi natin natsyempuhan si Dr. Edwin Orenya, Regional Director ng PhilHealth. Pero meron tayong isang tinanong doon, hindi ko na nababanggitin ang pangalan, na medyo malapit sa halos naro sa circle na yun ng mga ng boss, naro sa tanggapan na yun, ayaw naman magpabagit ng pangalan. Sinigurado ko lang sa kanya, kumusta ba ako ang regional office ng PhilHealth ng Region 4? Meron ba tayong tao rito, o kahit man lang isa o dalawa? Rank and file man, o boss man yan, o department head ba yan na involved dyan sa anomalya sa PhilHealth? Sabi niya, sir, wala po tayong ganyang record pa o napapatala sapagkat kung may ganyan, hindi yan may lilihim eh. Oo naman. So sabi ko ba, maigi. Wala namang Maigi kung lihim ganun. na hindi nabubunyag. Kaya ibig sabihin na of course hindi siya authorized magsalita, di ba? Pero sinikap nating sa kanya mismo malaman natin kung may mga personnel ang Region 4A ng PhilHealth na involved sa kalukuhan sa Manila. Ay sabi nga niya wala po tayong ganyan. Ako maigi kung ganun. At para ang mga taga-Region 4A, lalo na Lucena and Quezon, ay tuloy-tuloy ang pagbabayad sa PhilHealth. Okay. Bago tayo mag-break, mga kababayan, sa palatuntunang stand-up balikatan para sa Sulong Quezon, power advisory muna tayo. Power service interruption schedule. Kailan sa araw po ng bukas, August 27, alas 6 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Wow, medyo matagal-tagal. 11 oras po ito. Affected areas mula po sa Barangay Sumulong ng Calawag, Quezon to Ginyangan coverage area. Ang rason, clearing, trimming, activity of Calawag, and preparation on integration of SMPA Balinaren Substation. Paalala po ito ng Kiselco, mga kababayan, sa mga kanila pong concessionaires, doon sa mga ang kuryente nila galing sa Kiselco, ano? Kiselco, hindi naman sila Meralco eh. Sa Kiselco. Ginyangan at bahagi po ng Calawag, Quezon. So, kung kayo ay maraming stock sa inyong refrigerator ng pagkain, lutuin na natin ngayon, pagsalu-saluhan na natin, mga kababayan, para hindi po naman masira. Babalik po palatuntunang ito, mga kababayan. Tutok lang po kayo sa kabuuan ng palatuntunang ito, edisyong araw po ng Miyerkules. Maya-maya lang, mga kabalitaan natin, Senator Riza Contiveros. Pakalipas po muna ang ilan nating mga patalastas.
Kahirapan ng rayuma, hika, nahahapot, sumasakit ang dibdib sa kaunting paglakad, may sakit sa puso, mataas ang presyon, himamatayin, may epilepsy, sakit sa balat gaya ng allergy at psoriasis, diabetes, peptic ulcer, sakit sa atay, apdo at bato, sakit sa babae o sexually transmitted diseases, pabalik-balik na lagnat, di maalisan ng sipon at tubo, may gumuguhit na masakit sa hita at piging. Agad na kumonsulta kay Dr. Rolando Ridor. May kompletong laboratory, X-ray at ECG para sa mabilis na resulta ng eksaminasyon. Ang konsultasyon sa Ridor Medical Clinic ay mula Lunes hanggang Sabado, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, alas 12:30 hanggang alas 5 ng hapon. Dr. Rolly Ridor, espesyalista sa internal at family medicine. Ang klinika ni Dr. Rolly Ridor ay nasa bago nitong address sa number 44, San Antonio Street, Lourdes Subdivision, Phase 2, Iam, Lucena City. Ang pasok po ay sa kanto ng Gemini. Sa mga na-stroke at hirap lumakad, magpunta agad kay Dr. Ridor para kayo ay matulungan lumakad. Ang mga may sakit ay hindi dapat pinaghihintay at huwag nating ilagay sa panganib ang buhay ng ating mga mahal na kapamilya. Narito palagi ang sigurado at ligtas sa serbisyo ng Sakit Buhay Ambulance Center. Sakit Buhay Ambulance Center. Mga pribadong ambulansya na 24 hours on call. Saan mang dako ng Pilipinas nabot ng ambulansya ay pupuntahan, maging ligtas ka lamang. Ang bawat ambulansya equipped with AmbuBag pag grabe ang pasyente. May 3 sets ng oxygen tank with regulator. May emergency medicine, walang red tape, hatid agad, safe ang pasyente. DTI registered at kumpleto sa lisensya at permit. Sakit Buhay Ambulance Center. Maingat, katamay sa katipitan at sa lahat ng oras ng pangailangan. Sakit Buhay Ambulance Center. Para sa mabilis na serbisyo, tawagan ang kanilang hotline 0423732983 o 0918-911-8332. Ang punong tanggapan ay nasa Calamar Home Subdivision, Kalurang Mayaw, Lucena. Sakit Buhay Ambulance Center. Kontakin lamang ating kaibigang si Danny Lingon. Mula sa media capital ng Calabarzon, live and in colors, this is DCG Radio TV Network, broadcasting from the top of 1022 DCG Tower 1. Welcome back sa palatuntunang istana palikatan para sa Sulong Quezon sa mga kababangon lang, kagigising lang. Napapakinggan niyo po kami at mapapakinggan sa mga himpilan ng 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 Pakakak ng Bayan. Of course, mapapakinggan niyo po kami sa bahagi po na ikapata-distrito ng ating lalawigan, 98.9 Love FM sa bayan po ng Lopez, Radyo Zerbisyo, Supreme Radio sa bahagi po ng Tagkawayan, nagpupugay sa inyo palatuntunang istana. Kahapon tinawagan natin yung chief of police dyan, si Police Major Margarito Umali, yung mabait na hepe ng Lopez. At abala sila, sila nasa Barabarangay, medyo may ilang kaso yata naman ng dengue.
Hindi ko lang confirm pa, pero may nakapagbalita nga na gano'n, may pumapasok na mga sakit na dengue. Pero sinusolusyonan pala yan ng... Ang daming problema ng ating pamahalaan. may Siyempre, ganun nababahala rin tayong mga mamamayan. Kaya kailangan po nating mag-ingat at kailangan of course na maglinis po ng ating kapaligiran kasi yung dengue, alam mo, ito ay namamahay sa mga lugar na kung saan may stagnant ng water. Kaya nga nagpabili yata ng sting machine. Kung di ako nagkakamali, ang municipal government ng Lopez. Para pang-disinfect din, pang-linis-linis din yan. Tama-tama, marami po naman sa atin ang naka-stay talaga sa ating mga bahay. So, wag po tayong maghapon na nakaupo at nanunood lang. Sa mga ganitong oras lang, pwede kayong manood. Pagkatapos, maglinis din po tayo kapag may oras. Oo, kaya lang, sana nga kahapon kung si Hepe Umali ay naroon ay intervene ko na kaunti, hinggil naman sa peace and order. Kaso meron silang inaabot dun sa barangay Villafranca ba yun? Yung Lopez kasi isa yan sa pinakamalaking bayan Barangay, sa maraming ating barangay. lalawigan dahil composed of how many 95 or 96 barangays yan sa pinakamarami niya sa buong lalawigan. Oo. Ang Lopez. Kaya bilib po tayo kay Mayora Rachel Ubana kasi nakakaya niyang pamahalaan despite ng alam nating napakalayo po at malawak ang kanyang iikutan ng lugar. Nagagawa pa rin na supervise and nakakapag-deliver po ng serbisyo para sa tao. Sayang nga, talaga ako'y nanginayang, hindi natin nakaharap ang magandang mayorang yan. Sayang, napakadalang nating magawi sa area, sa bagay, hindi naman ako tumawag sa kanya. Hindi mo na humingi ng appointment. Ikaw ang na-surpresa kasi hindi mo siya nagatnan. Oo, hindi ko na. Akala ko baka ako yung orsan yung nagpo-program. Naalala ko ito nga pala yung mayor, ito yung nasa tanggapan niya at nagpe-perform ng trabaho. Batiin ko yung mga nakatutok sa ating mga pamilihan, kay Ate Malen Decena. Ma'am Malen, good morning sa lahat po ng mga maninindahan natin. Madaling araw pa lang ay sinasalansa na ang inyong mga paninda. Inihahanda ang mga barya sa umaga kasi bawal yung buo mo ng pera. Magkano bang buo mo dyan? 20. Sa bagay, buo din yan, ano? Diba? So, kailangan po talaga may panukli. Kasi minsan, alam nyo, pagka nagmamadali ang namimili at wala pang panukli, aalis yan, lilipat ng ibang may pwesto, ng ibang tindahan. Diba? Kaya tip na rin natin yan sa mga maninindahan natin, kailangan may laging nakahanda na panukli. Oo, bago natin kapanayamin si Senator Raul Tiveros, bati lang natin ito yung mga nagpapabati ha. Si Ian Abuel, si Kayla Arela ng Lopez Quezon, si Adesa Villapando, si Josein Quindosa at si Lovelyn Turgo. Ito po yung mga nasa stand Good morning. Lucena. Ito, alam mo yung sasabi ko kapos si Ian Abuel, sila Dr. Abuel, sila Tommy Abuel na artista. Tayabasin yan. Tayabas Lokban, yung area ng mga Abuel Ay, na yan. naman guwapo. Saka nahuhusay. Oo. Dr. Abuel ba naman? The late Oo. Dr. Abuel, kilalang doktor yan. Yun naman si Tommy Abuel, yung sikat na magaling ding artista, kahit comedy, kahit drama, action. Ulitin ko, Oo. alam mo, lumaki naman akong walang television, kaya hindi ko napanood yung binabanggit mo. Hindi ako nakakita kahit hanggang sa oras na ito ng mga movie o kung ano man na binabanggit mo na kung Sunny Star si Tommy Abuel. Lalo na ng mga dekada 80, sikat na sikat yan. Kaya lang ngayon, parang, siyempre may edad na rin So, Oo. hindi na naglalabas sa mga television or pelikula, madalang na. Sa panahon po nang nananatili pa rin ang problema natin sa COVID-19, ang SM Supermalls ay nag-create po ng www.toykingdom.ph para po sa lahat ng ating mga magulangin, para sa mga chikiting natin, sa mga kids ninyo na gustong-gustong bumili po ng iba't ibang klase ng toys. Visit lang po kayo sa kanilang website www.toykingdom.ph. Oo, at sayang nga, hindi ganun kahaba yung ating schedule kay Senator. Marami sana tayong gustong itanong, kaya lang limitado talaga yung oras. At sa mga susunod pong araw, ay antabayanan nyo po rito si Congresswoman Helen Tan, ating sisikapin. Ako mismo, personally, gusto kong live siya rito. Maganda yung panukala niya recently kung saan dapat po na magkaroon tayo ng Medical Reserve Corps na i-augment sa COVID response natin. Ito, pupuntahan po ng ating gobyerno at magkakaroon po ng mga well-trained na mga medical practitioners natin. Any 4-year course related to medicine, i-hire po dito. And hindi lang sa COVID-19, sa response
ma-respond sa problemang ito, kundi maging sa disaster, sa anumang klase po ng health problem, health situation, nakakaharapin po ng ating bansa. Meron tinatawag na Medical Reserve Corps at nakakatuwa, siya po ang chair nito at pangunahin nagsusulong sa bahagi po ng Kongreso bilang siya nga ang chairman ng Committee on Health sa mababang kapulungan natin. Okay, napaka-in-demand niya ha. Lagi maraming trabaho, maraming gawa, lagi maraming patawag sa kanila ha. Oo. Tumama sa panahon ng pandemya eh. Kaya kailangan talaga yung mga doktor, nurses, kung ano-ano pa, tumama sila ha. Sila yung parang sa gusto nila sila yung task ha, nakatask sila para gumawa ng mga solusyon sa mga problemang ito. At kahit nandyan po ang banta ng pandemya, sa pamagitan po ng virtual briefing session ay napag-uusapan ng mga pangunahin pong nagsusulong ng mga batas na poprotekta po sa ating kalusugan sa Kongreso. Lalo tigit para nga pag-usapan ito, yung maging handa tayo. Nakakatuwang malaman mga Pilipino, kapwa natin Pilipino, na yung mga congressmen natin nagtatrabaho. At isa pa sa gusto ko rin itanong sa kanya para mabatid ng ating mga viewers ay yung tungkol sa universal healthcare sapagkat sila naman yung principal author niyan, 'di ba? Tsaka yung dating senador, 'di ba, si JB Ejercito. So magkaulong pa si itong PhilHealth at saka itong University Healthcare UHC. Magkaulam yan since medyo may problema tayo ng kaunting sa PhilHealth yun yung gusto nating itanong. At baka maapektuhan itong universal healthcare Magkakaiba po kasi yung kanilang proposed bill sa bahagi po ng Kongreso ng ilang mga kongresista natin sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. So ang gagawin po dyan at ang pagkakasunduan nila, pag-isahin na lang. Oo nga. Kaya malalaman natin yan kung si Congresswoman ay maimbita natin. Outbreak at saka disaster, magkakasama yan. Dapat magkakaroon po ng isang grupo na kung merong anumang insidente o anumang klase po ng event, pangyayari, merong isang grupo na kaagad na magre-response doon sa problema ng kababayan natin. Ang lifetime na yan di ba? Hindi na yan pwede pasamantala lang ha? Correct. Hindi na yan pwede yung kung ganung panahon lang yan. Hindi na. Hindi na tayo nakakasigurado sa globally, hindi na tayo nakakasigurado sa mundo. Kung ano pa yung mga maaaring dumating na sakit. Tama. Walang makasigurado pa niya sapagkat nung araw nga wala naman dengue. Bakit nagkaroon ng dengue? Nung araw malaria lang, di ba? Ang mga medical personnel natin at siguro hindi naman lingid sa inyong kaalaman na napakarami po ng nalagas na buhay ng mga kinikilala nating doktor sa ating bansa. Kasama na po ang mga nurses dahil po sa problema sa pandemya. Sila yung mga nasa frontline. Sila yung unang natamaan po ng virus. Kaya kailangan lalo tigit madagdagan po yan. Kahit yung mga medical worker na nasa abroad ang mga Pilipino at Pilipina, taka ka naman nadali rin Hindi lang naman dito sa Pilipinas Pati doon, di ba, sa anong bansa yan, sa Italy, sa Europe, even sa US, namamatay din yung ating mga Filipino doctors doon at saka medical, mga medical health worker doon. Nadadali rin, kahit yung mga nurse natin doon, nadadali rin Samantalang, imagine abroad na yon. Siyempre, palagay ko naman, mas sophisticated yung mga gamit nila. Oo naman. Yung mga PPE nila. Mas high-tech sila doon. Bakit nagtataka ka, Mas modern ang equipment. Kaya nga, bakit nadadali pa rin? Meron pa nga, mga 35-year-old lang, 37-year-old doon na mga nurse Mababae o malalaki namamatay sa abroad. At yun na nga, ang masakit doon paano pag-uwi pa. Oo. Kasi Batiin natin na economic yan. magandang umaga si Sir Odic Ramos ng LGU of Tiaong Quezon. Magandang umaga sa lahat po ng mga masisipag na kawani ng pamahalaang bayan ng Tiaong Quezon. Of course, batiin natin ang kaibigan nating si Lord Pajardo, nakamonitor sa ating palatuntunan. Maraming salamat, magandang umaga. Oo, siyempre itong ating former general manager ng Philippine Television, PTV4, si Ms. Jet Claveria, ng taga-Agdangan yan Nanonood sa'yo? Nanonood dyan. Good morning, Madam Jet Claveria. Ang, di ba, dati naman siya sa PTV4 at ngayon yata ay nasa PTV5, IBC13. Naroon na yata siya. At of course, siya pa rin yung nanatiling ating publisher doon sa mga lokal na dyaryo rito. Oo naman. Salamat po sa tiwala pa rin. May Miko pa PTV5, yun nga pala wala. IBC13, Government on Control Corporation din yan. GOCC rin yata yan. Para din yan yung GOCC ng PhilHealth. Mas mag-GOCC kung ano nangyayari. Sana naman ay mawala na yan at masolve na yung mga problema yan sa GOCC. Yan ang mabigat nga Okay.
At muli po ay binabati ko yung nandiyan sa bahagi ng Kalumpit Street ha. Maya-maya siguro tatawag na si Senator ha. Yung nandiyan sa Kalumpit ha, si paring Momar at si Maring Laila ha. Thank you doon sa mga pasalubong ha. Thank you ha. Naalala ko lang po bigla mga taga Bureau of Internal Revenue, RDO 60 sa lungsod po ng Lucena. May opisina po sa Lucena Grand Central Terminal natin. Binabati din natin at syempre kami po ay nakikiusap at nalalapitan po ang ating palatuntunan na kung saan ay hanggat maaari po sana, alam kong limitado po ngayon ang galaw ng ating mga personnel pero nagmamadali po kasi ang ating mga nagmamayari ng iba't ibang klase ng negosyo. Kailangan po nila yung authority to print o yung ATP. So, kailangan dapat mabilis. Oo, kasi parang kulang din yung personnel nila dyan. Sa dami ng trabaho, sa dami ng araw-araw na tao na nagtutungo dyan at lahat may kailangan. Naniniwala po naman ang palatuntunan ito mga kaubayan na hindi nagpapabaya ang mga Hindi naman. Bureau of Sipag naman Internal yan. Revenue. Bagay na ikinalulungkot po ng ating programa kapag meron tayong mga naririnig na anumang komento. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod na araw pero pansamantala, nasa linya na po ng ating komunikasyon at makakasama natin sa ating palatuntunan, stand up balikatan para sa Sulong Quezon. Karangalan nating makabalitaan sa palatuntunang ito, edisyon ng palatuntunan araw po ng Miyerkules, Senator Riza Hontiveros. Magandang umaga, Senator. Good morning, Senator. ma'am. Good morning. Senator Riza Hontiveros, magandang umaga po. Medyo... Kayo po ay mapapakinggan sa mga himpilan ng 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City at 105.3 FM Pakakak ng Bayan. At syempre mapapakinggan din ang ating gagawing pakikipagpanayam kay Senator Hontiveros sa mga himpilan po ng 98.9 Love FM sa bayan po ng Lopez, Radyo Serbisyo sa bayan po ng Gumaka 93.3 at sa bahagi po ng Tagawayan sa Supremo Radio 98.3. Natutuwa tayo partner dito sa palatuntunang Stand Up dahil atin pong makabalitaan ang isang mahusay at kinikilala po ng marami nating kababayan ang napakaganda at nagtatrabaho po, well-performed sa bahagi ng Senado, Senator Riza Hontiveros. Nariyan na ba siya? Parang... Nariyan na siya? Patuloy tayong nag-aantabay, marami po Naging guest mo siya, di ba, dati? Oo Naging naman. guest mo siya doon sa DCAT. Medyo matagal-tagal na lang, baka 5 years ago yun or 6 years ago. Hindi po ito ang unang pagkakataon na makabalitaan natin ang isang mahusay na Riza Hontiveros, ang senadora po at miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Marami ng pagkakataon natin nakaharap ang senadora at nakita rin natin yung kanyang malaking concern sa ating mga kaubayan. Fiscalizer ito eh. Aba, Nagsusulong din po ito matapang ng yan, mga ha? higit na sa tingin niya ay makabubuti para sa welfare nating lahat Yan yung- at walang takot na pumupuna. yan yung sinasabi ko sa'yo na brain and beauty rin. Yes. Parang yung nasa likod ko, ha? Parang gano'n, ha? Magandang babae. Matalino pa, matapang pa. Kita mo naman, fighter yan, ha? O yan, Yeah. ayan na. Good morning, ma'am. Magandang umaga, Senator Riza Hontiveros. Good morning. Morning po. Opo, magandang umaga po. Ako po ang iyong makakabalitaan na Senator Riza Hontiveros, si Celine Tutur. At kasama po natin ang partner natin na si Kim Formaran. Nagpupugay po kami sa inyo. Napapakinggan po kayo buong Timog Katagalugan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Senator. Magandang umaga rin, Celine. At lahat yung mga tagapanood at tagapakinig. Opo, at welcome po sa palatuntunang serbisyong tunay at natural. Stand up, Opo. balikatan para sa Sulong Quezon. Kumusta po, Senator Hontiveros? Nagpapatuloy lang po, Miss Celine. At karangalan po ng palatuntunang ito, inuulit po ng inyong lingkod na kayo po ay aming makabalitaan. Umpisahan natin ang ating pagtatanong sa inyo, Senator, kung saan ay tumaas yung bilang ng unemployment sa ating bansa. Paniwala nyo ba bunga ito ng COVID-19? Kasi marami po ang nagsasabi, even wala pa ang problema sa pandemya, marami na po talagang walang hanap buhay na kapwa natin Pilipino, Senator.
Well, totoo rin po yan, Miss Celine, no? Pero pareho yung social weather stations at maging yung International Labor Organization ay nagsasabing yung dati nating problema sa unemployment ay lalong tumindi. Oo. Partikular dahil sa pandemya. Sabi po ng SWS, may mga 27.3 milyong adult Filipinos na unemployed dahil sa COVID-19. At dagdag pa dyan, sabi naman ng ILO, meron pang mga 1 milyong kabataan natin na maidadagdag sa hanay na iyon ng unemployed dahil din sa pandemya. So ito talaga sana ay maging wake-up call sa gobyerno, no? At na paghandaan nila yung epekto nito sa pang-araw-araw na buhay nating mga Pilipino. Lalo na, Miss Celine, dahil karamihan nung mga naapektuhan lalo ng unemployment ay dati nang mahihirap. So sila po yung mga kababayan natin na contractual, yung mga casual, nasa iba't ibang sektor po tulad ng sa food, services, pati turismo, and malamang sa hindi, sila yung mga walang ipon. No? Siguro po yung lahat siguro ng mga tagapanood natin ay nakaka-relate dito. Meron po Yes. silang kamag-anak or kakilala or sila mismo na apektado ng ganitong unemployment. At pwede rin po nating bigyang pansin na bago pa ng COVID, 7 sa 10 manggagawang Pilipino ay nasa mga maliliit na negosyo, yung mga MSMEs, micro, small, medium enterprises. So, ito naman po yung mga talyer, maliliit na grocery, mga eateries at iba pa, na dahil sa pandemya at sa lockdown, sila po yung unang naapektuhan, nalugi na or palugi ngayon. So, sila rin po yung unang-unang kailangang matulungan. Opo, tama po yung binanggit niyo, Senator, kung saan ay marami ang nakaka-relate nating kababayan sa pinag-uusapan natin ngayong umagang ito. At kahit naman po ang inyong lingkod, yung para bukas ay wala pa, tinahagila pa po ngayon at hahagilapin pa. So paano na sa problema po ng pandemya? Ano sa tingin niyo ang kailangan at dapat pwede na gawin ng ating pamahalaan to solve this problem? Siguro, Miss Celine, dahil konektado naman lahat ng mga issue, kailangan siguro yung mga pinag-usapan nating maliliit na negosyo kanina, MSMEs, ay magkaroon ng isang lifesaver, ano po? Dahil lalo na sila yung bumubuhay sa ating ekonomiya sa mahabang panahon na bago pa yung pandemya. Kung magsasarado po itong mga maliliit na negosyong ito, itong mga MSMEs, lalong mawawala ng hanap buhay ang mga Pilipino. Mahalaga po ito, kaya isinulong ko rin po sa kararatify namin na Bayanihan to Recover as One bill or yung Bayanihan 2 bill na magkaroon po ng flexible term na loan programs para dito po sa mga MSMEs natin kung saan karamihan ng ating mga kababayan ay nagtatrabaho din o nagkakaroon ng hanap buhay. Sa ngayon kasi parang naiipit tayo sa between a rock and a hard place, ika nga, between the devil and the deep blue sea. Pareho pong walang kumpiyansa yung mga dapat ay magpapautang sa mga MSMEs at gayon din yung mga MSMEs na umutang. Kasi asan nga naman sila kukuha ng pambayad? Correct. Kung bawas ang kita, yung iba nga napipilitan pang magsara. Kaya para manatili silang bukas at saka operational, pwede silang mag-apply ng soft loans. Kung talaga maisama sa mapipirma at magiging batas na Bayanihan 2 bill na flexible terms na loan program, mas hindi sila mag-aatubiling kumuha ng loans na ito kasi magmumukha siyang parang utang na kinuha mo sa kamag-anak mo na pwedeng pahabain yung panahon ng pagbayad at pag-aanin yung halaga na pabayaran tuwing araw nga ng pagbayad. Kung kulang po kasi yung cash na pambayad sa lahat ng loans, ang nandito sa amendment na sinulong ko sa Bayanihan 2 ay uunahing bayaran yung mga loans sa commercial banks. So ito naman po ay magbibigay ng kumpiyansa sa mga creditors na mag-extend yung flexible loans sa mga MSMEs dahil may assurance sila
na may credit line para sa kanila sa loob nitong Bayanihan 2 Bill. So, ito magagamit ng mga MSMEs, hindi lang para bayaran yung mga overhead nila, yung upa sa pwesto, yung mga utilities tulad ng tubig, kuryente, pero higit na mahalaga para patuloy na bayaran yung mga sweldo ng mga empleyado nila. At kapag niligtas natin yung mga micro at small na enterprises dito sa Pilipinas, mas maililigtas din natin ang mga trabaho ng mga Pilipino. So, konektado, di ba? Kapag binigyan natin ng lifesaver yung mga MSMEs, mas masasalo natin o mapoprotektahan ang mga Pilipino sa kumakalat na unemployment. Opo. Senator, magandang umaga po si Magandang King po, Sir Cormoran King. po. Opo. Opo. At opo. Ito po isa kong itatanong ay still kahit sinasabi ng DSWD na patapos na o tapos na itong pagbibigay ng ayuda o itong SAP, dito po sa amin sa lalawigan may mga nagsasabi pa po sa amin na hindi pa po nakakatanggap nitong pangalawang SAP nito. Ano po bang may grito, Senator? Well, totoo po yan, Sir King nakakalungkot, pero mismo sa datos ng gobyerno, dyan po sa Region 4A, plus dito sa National Capital Region at sa Region 3, ay meron pa palang higit 1 milyong pamilyang Pilipino na hindi pa natatanggap yung ayuda sa kanila. Hindi pa nga daw kumpleto yung Phase 1 na SAP, patapos pa lang yung Phase 2 at ngayon pa lang nakikita natin yung pangangailangan na in fact palawakin ang SAP patungo sa isang Phase 3. Kaya nananawagan talaga ako sa DSWD na para nang ibigay yung mga SAP na dati nang appropriate para sa mga pamilyang ito, ibigay na sa kanila dahil yun din ay isang lifeline sa kanila. Panay life yung pinag-uusapan natin, Opo, diba? opo. Yung lifesaver sa mga MSMEs. Ito ring lifeline sa mga pamilyang Pilipino na kabilang sa pinaka-apektado, dun din sa pinag-usapan natin kaninang unemployment. Mahalaga pong maihatid itong lifeline sa mga pamilya dahil kung walang trabaho, di wala ring pambili ng pagkain, wala ring pagbayad sa gamot kung sakali, at iba pang mga pangunahing pangangailangan. So, kasama din po ito na kailangan planuhin at i-implementa ng maayos ng gobyerno, and gaya ng nabanggit ko kanina, in fact, palawakin pa yung SAP. Dahil sabi po ng World Health Organization, mga 2 taon pa itong pandemya. Matagal pa. At alam po natin na dahil tayo nasa recession ngayon, ay maaring umabot din ng maraming buwan or ilang taon na kailangan talagang protektahan sa unemployment, protektahan sa pagsasara ng mga maliliit na negosyo ang mga pamilyang Pilipino. At isang kagyat at konkretong tulong sa kanila ay ito mismong ayuda, yung SAP. Opo. At sana nga po, Senator, ay ito'y masolusyonan ng national government. Sa pamagitan mo, ikaw ay lifesaver, kaya sana makatulong ka po dito sa amin, lalo na dito sa amin sa lalawigan. Alam mo naman po ang Quezon Province, hindi naman siya ganun kayamanan na probinsya, compare mo sa ibang mga probinsya sa Calabarzon. Sana ay makapagatid po tayo ng tulong, Senator. Senator Ontiveros, kung kanina po ay binabanggit nyo na ang problema natin sa unemployment ay halos magkakakonekta, magkakarugtong po ang bawat kinakaharap na problema ng bawat mamamayang Pilipino. Kung sa pagkain po naman ito, Senator Ontiveros, magkakaulam. So meron po ba, sinimplify ba ng Bayanihan Akto yung pamamaraan ng paglo-loan ng mga kung sakali pasok sa criteria na pwede pong makautang sa gobyerno? Kasi kung meron pong ganyang problema, at the end po naman, hindi rin nakakapag-loan ang maliliit nating kababayan kasi sa dami po ng mga hinihingi na dokumento na hindi po naman mai-provide, Senator. Actually, tamang-tama po yan, Miss Celine. And ang ganda rin paglalarawan na parang paghain ng iba't ibang mga ulam sa hapag. So, isa na po sa dishes o putahe dito po sa Bayanihan 2 Bill ay yun na nga pong flexible term loan program. Ang dinisenyo po namin yung amendment kung yun na may
sa Land Bank of the Philippines at sa Development Bank of the Philippines, kung saan may mga lalaking pondo inilalaan ng Bayanihan 2 na sila po yung mag-extend sa commercial banks na nagbibigay ng credit sa mga MSMEs ng flexible terms na loan program. At ibig pong sabihin, bukod dun sa nabanggit ko kaninang mas mahabang panahon makapagbayad ang MSME sa bangko ng kanilang utang, mas magaan na o maliit na halaga na babayaran tuwing araw ng pagbayad, ay pwedeng kasama po doon yung binanggit ninyo na doon pa lang sa simula, sa pag-contract pa lang ng loans, ay medyo gawing mas simple, mas mabilis, yung mga documentary requirements sa mga MSMEs. Dahil talagang, at lalo na, pati yung ating mga kababayang online sellers na siguro micro na sa mga micro, pero ang laking serbisyo sa ating publiko, sa ating mga consumers na gawing mas accessible sa isang ligtas sa kalusugan na paraan yung mga produkto at serbisyo nila ng binigay. So sana, mas konti yung mga essential documents, mas simpleng proseso sa pag-apply para sa loans ang MSMEs sa ating bangko. Marami pong salamat, Senator Risa Salamat Hontiveros. Sa ngalan po Salamat ni po. Congresswoman Helen Tan, na nagmamayari po ng palatuntunang Stand Up, Balikatan para sa Sulong Quezon. Napakinggan po kayo sa halos 6 na istasyon, himpilan ng radyo sa buong Calabarzon, Timog, Katagalugan, at napanood po kayo sa local TV namin. Salamat po, magandang umaga, Salamat, Senator ma'am. Risa Hontiveros. Salamat po, mabuhay kayo. Ingat po, stay healthy. Apa po. Napakinggan nyo, mga kababayan, napanood nyo si Senator Riza Hontiveros. Sa mga susunod na araw, pag-uusapan po natin ang kanyang mga naipahayag kaugnay po sa kinakaharap ng ating bansa. Bunga, epekto pa rin ng coronavirus disease. Pasalamat na tayo, partner, sa lahat ng mga tumutok sa palatuntunang Stand Up. Muli po kami ay nagpapasalamat sa himpilang ito kay Ma'am Das Ojeda Resido Cruz. Salamat po ma'am at nakapag-interview kami. Sana po ay palagi may ganito. Muli po, alas 7 na pala ng umaga. Kami po ay bukas muling magbabalik si King Formaran po. Pasalamatan natin ang mga nakatuwag natin mula sa bahagyang technical, sina Sir Ramil Ramos, Randy Remontigue, Danny Ordonez, Lloyd Abola at Junjun Halobre. Salobre. Ako po naman ang napakinggan, napanood mga kabayan, nagmamalaki, isa pong anak ng magsasakang magniniyog, maliit at tinik mula po sa bahagi ng Bondok Peninsula, si Silent Tutor, nagsasabing muli gandang umaga, kagaya po ng araw-araw na pag-asam nating lahat. Mabuhay tayo. The proceeding was a paid broadcast. Ang mga narinig na opinyon at pahayag ay pawang sa blank timer lamang at hindi ibig sabihin ay ito na rin ang pananaw ng may-ari at management ng